Nasa bingit ng alanganin ng grupo ng Magnolia ni Coach Chito Victolero na tinuguri ang Intro Boy sa kasalukuyang ginaganap na elimination round ng PBA Philippine Cup. Ayon sa report, posible umanong hindi nito makuha ang twice-to-beat incentive ng PBA kung matatalo ito sa susunod nilang bakbakan. Inihayag naman ni Coach Tim ang totoong lagay ni Justin sa kasalukuyan na ayon sa kanya ay nag-e-ensayo sa US para sa nalalapit na kampanya ng Gilas Pilipinas sa Asia Cup. Ang inaasahan ni Coach Tim na pagdating ni Brownlee, pakatutukan at ang pag-amin pa rin ni Coach Tim na mas magiging mahirap kalaban ng TNT kasama si Jordan Heading sa mga susunod na bakbakan. Inihayag din niya na ayaw niyang makaharap si Jordan kasama ang TNT sa 4 na bakbakan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Namemeligro ang dating nangungunang Magnolia Hotshots ni Coach Chito Victolero na hindi makakuha ng twice-to-beat incentive sa quarterfinals. Ayon sa report na inilabas ng Spain, lumutang umano ang senaryo, bunga ng dalawang sunod na pagkatalo ng grupo sa Barangay Ginebra at NLEX Road Warriors. Narito ang report. Tutukan natin si Ruben Tirado sa kanyang report sa Spain. Nanganganib na mawala ng tsansang makakuha ng twice-to-beat incentive ang Magnolia sa PBA 49th Season Philippine Cup kung matatalo pa sila sa huling laban ng kanilang elimination round campaign. Lumitaw ang senaryong ito matapos matalo ng Hotshots sa magkasunod na laro kontra Barangay Ginebra 85-81 noong Hulyo 1 at NLEX 107-99 noong nakaraang Biyernes. So narinig naman natin, may panahon pa para maiwasan nila ang ganun senaryo, di ba? Kung mananalo sila sa huling laban. Pero eto problema nila mga ka-playoffs eh. TNT Tropang 5G ang susunod na makakalaban ng grupo ni Coach Chito Victolero. Hindi naman natin sinabi na wala silang chance sa grupo ni Coach Chot Reyes. Pero gutom na gutom ang TNT Tropang 5G. Kung maalala nyo mga playoffs, natalo sila sa Barangay Ginebra, di ba? Ibig sabihin, hindi sila papayag na matalo ulit sila sa susunod na bakbakan. Hindi rin natin sinabi na sigurado silang mananalo dyan, yung TNT, di ba? Sa atin lang siguro is, maghahanda ng todo ang grupo ni Coach Chot para makuha nila yung nasabing laban. Tapos, andyan din si Jordan Heading. Kung maalala nyo ulit, sinabi niya magre-review sila ng kanilang game plan or posible yung video kung saan sila natalo ng Barangay Ginebra para maiwasan nila yung mga maling nagawa nila sa bakbakan, di ba? Ramdam natin sa kanyang pahayag, ayaw niyang maulit yung pagkatalo. At syempre, iniiwasan niyang maging usap-usapan ng netizen. Usapan na hindi pa nananalo ang TNT matapos siyang pumasok sa grupo, di ba? Kaya mas mabigat ang haharapin ng Magnolia Hotshots. Kaabang-abang to ha, yung Mags kasi pipilitin talaga nilang makakuha ng twice-to-beat incentive. Habang tila na may meligro ang Magnolia Hotshots na hindi makakuha ng twice-to-beat incentive, pinasabog naman ni Coach Tim ang totoong lagay ni Justin Brownlee na kasalukuyang nasa US. Ayon sa kanya, may mga aktibidades na itong ginagawa para sa pagsalang nito sa Gilas ngayong Agosto. Tanong, kailan babalik si Brownlee sa Pilipinas para sa Gilas? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Tirado sa Spain. Maaaring dumating siya sa susunod na 1 o 2 linggo. Nag-e-ensayo siya ngayon sa Amerika at balik na rin siya sa mga aktibidad sa basketball. Dapat handaan na siya sa pagsapit ng huling bahagi ng Hulyo. Wala pa kami eksaktong petsa ng pagdating niya pero sa tingin ko, mga 1 linggo o 2 linggo mula ngayon. Gusto namin makarating siya dito ng unang linggo ng Hulyo para makontrol siya ng mga trainers namin at makapag-ensayo na. Para kapag nagtipo na ang team sa huling bahagi ng Hulyo, handa na siyang maglaro. O walang saktong petsa, di ba? Pero tansya ni Coach Tim, mga 1 o 2 linggo ang dating ni Justin Brownlee dito sa Pilipinas. Kung mapapansin nyo, hindi na pinag-usapan talaga ang hatol ng FIBA, di ba? Pero sa bagay, nauna nang inihayag ng SBP na halos wala talagang parusa para kay Justin eh. Yun yung sinasabi dati ng SBP. So good news na paparating siya dito para samahan ng Gilas Pilipinas sa kampanya nito sa Asia Cup kung saan natin sasagupain ng Chinese Taipei at New Zealand kasama ang Iraq. Pansin din natin na gustong-gusto na ni Coach Tim na makauwi ng mas maaga si Brownlee para maisaayos na siya ng mga trainer nila dito. Alam niya kasi na kahit may activity siya sa US, kahit nag-e-ensayo siya doon, iba pa rin ang training na gagawin niya dito. Target niya unang linggo ng Hulyo para mas mahasa ng maayos si Brownlee. Ang bibigat kasi ng kalaban eh. Sinagasaan sila ng 2, Taiwanese and of course yung New Zealand ng huling sigwado ng qualifiers. So natural, mag-iisip talaga si Coach Tim ng paraan para kahit paano makakuha ng panalo. Yung pagbawi parang hindi yun yung motibo, di ba? Panalo talaga ang motibo natin doon para makausad sa susunod na round ng competition. Pag-usad na hindi magiging madali sa Gilas Pilipinas, pipilitin sila sigurado ng New Zealand at Taiwanese na dispatchahin sa torneo para sila yung makausad doon. Dahil dyan, ngayon pa lang, nakikita na natin na sobrang init ng bakbakan nila sa Asia Cup ngayong Agosto. Matapos sagutin ni Coach Tim ang tanong ng media tungkol kay Justin Brownlee, naungkat ang pagsalang ni Jordan Heading sa TNT Tropang 5G. Sa kanyang pahayag,
Inamin ng mentor ng Gilas na ayaw niyang makaharap si Heading kasama ang TNT sa 4 na bakbakan. Kung bakit, narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Ayokong makalaro si Heading kasama ang TNT 4 na laro mula ngayon kasi baka malaman na nila kung paano siya babagay sa sistema nila. Alam natin na matindi yung talent niya at bagay siya sa estilo at bilis ng laro nila. Bigyan lang siya ng konting panahon pa, sigurado magiging malaking bagay siya para sa team nila. So ayun na nga, swerte sila kasi nakaharap nila si Jordan Heading kasama ang TNT tropang 5G nang hindi pa ganong katindi ang kalibre or hindi pa nag-fit sa team si Heading. Kaya ang resulta, kahit pinili talaga ng TNT na lumaban ng sabayan sa Barangay Ginebra, natalo sila doon. Parang nabaliwala yung presensya ng mga kamay ni Jordan Heading. Mabigat ang sinabi ni Coach Tim ayaw niyang makasagupa si Heading at TNT sa mga susunod na bakbakan or sa mga susunod na 4 pang bakbakan. Alam niya kasi na makakabisado ni Heading yung galaw ng TNT, magiging fit na sa system si Jordan. Kaya tingin natin talaga na may meligro dito ang Magnolia na makakaharap ng TNT sa June 13. Desididong ang grupo ni Coach Shot na habulin ng Grand Slam ngayong taon Bibihira lang kasi ganitong pagkakataon, kaya gagawin nila talaga ang lahat para makaahon sa pagkatalong nalasap sa mga kamay ng Barangay Ginebra. Hahabulin din nila na makuha kagad ni Jordan Heading ang kanyang rhythm dito sa TNT para mas makatulong pa siya dito para mapunan yung pagkawala ni Ray ng Batak at Jason Castro. Abang-abang tayo sa mga susunod na mangyayari mga ka-playoffs So guys, maraming salamat.